Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap na kalaban sa buhay? Hindi ang kahirapan. Hindi ang sakit. Hindi ang kamatayan. Kundi ang takot. Ang takot na baka huli na ang lahat. Ang takot na baka nasayang mo ang panahon. Ang takot na baka nawala na ang mga taong mahal mo habang naghahabol ka ng pangarap. May isang lalaki. Ang pangalan niya ay Marco Villanueva. 32 taong gulang. Louis. Overseas Filipino worker. Nagtrabaho sa Dubai. Bilang construction engineer. Ang sahod niya, 130,000 piso per month. Malaki. Sobrang laki compare sa Pilipinas. Kaya nandoon siya. Kaya nag-sacrifice siya. Para sa pamilya. Para sa kinabukasan. Pero 5 taon. 5 taon siyang nawala. 5 taon siyang hindi umuwi. 5 taon na hindi niya nakita ang nanay niya. Si Aling Beatrice. 72 taong gulang na. May edad na. May sakit na. Pero hindi sinasabi kay Marco. Kasi ayaw niyang mag-alala. Ayaw niyang umuwi. Kasi kailangan niya kumita. Kailangan niya mag-ipon. At ngayon, bumalik na si Marco. After 5 years. Mayaman na. May savings na. May negosyo na. May kotse na. Lahat. Success story. Pero may tanong. Ano na ang nangyari sa nanay niya? Nasaan na siya? Okay pa ba siya? At bakit siya nakatira sa kubo? Sa maliit na kubo sa bundok. Nung umalis si Marco, naka-concrete house sila. May second floor pa. Ano ang nangyari? At doon magsisimula ang kwentong ito. Ang kwento ng anak na bumalik. Ng nanay na naghintay. Ng sakripisyo na hindi niya alam. Ng katotohanan na sisira sa kanya. At ng regret na hindi na niya mababawi. At bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong sabihin sa inyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa sakripisyo. Sa pagmamahal ng magulang na walang hinihinging kapalit. At sa mga anak na nagtrabaho sa malayo pero nakalimutan ang mga taong naiwan. Kung gusto ninyong malaman kung ano ang nangyari sa nanay ni Marco, kung bakit siya nakatira sa kubo, kung ano ang lihim na itinago niya, at kung paano haharapin ni Marco ang katotohanan, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga dugi, sa mga taong malayo sa pamilya, at sa mga taong kailangan ng paalala na ang pera, hindi everything. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong tunay na nakaka-realize, nakaka-emotional, at nagpapakita ng reality ng buhay. Ay click ang notification bell para updated kayo. At mag-comment sa baba kung may family member kayong bully, o kung naranasan ninyong mag-sacrifice para sa pamilya. Gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Sige, simulan na natin. Si Marco Villanueva, ipinanganak sa San Miguel, Bulacan. Sa isang simpleng bayan. Tahimik. Malayo sa syudad. Ang tatay niya, namatay na. Namatay noong siya ay 15 taong gulang pa lang. Dahil sa stroke. Bigla. Walang warning. At naiwan silang dalawa ng nanay niya. Si Aling Beatrice. Mag-isa. At si Aling Beatrice, nagtrabaho bilang manikurista. Sa isang maliit na salon sa bayan. Ang kita niya, 200 hanggang 300 piso per day. Depende sa dami ng customers. Maliit. Sobrang liit. Pero yan lang ang alam niyang gawin. Kaya ginawa niya. Para sa anak. Para kay Marco. At nag-aral si Marco. Public school. Matalino naman. Honor student pa nga. At nag-college. Sa State University. Nag-engineering. Civil engineering. At nag-graduate. Cum laude pa. At proud si Aling Beatrice. Sobrang proud. Kasi nakita niya. Ang bunga ng sakripisyo niya. Ang bunga ng pawis niya. At nag-work si Marco. Sa isang construction company sa Manila. Ang sahod niya, 20,000 piso per month. Okay na. Pero hindi pa sapat. Kasi gusto niyang bumili ng bahay. Gusto niyang pagpasarapin ang nanay niya. Gusto niyang bumawi sa lahat ng sakripisyo. Kaya nag-decide siya.
Mag-apply bilang beauty. Sa Dubai. Kasi malaki ang sahod. Kasi mabilis mag-ipon. Kasi yan ang shortcut sa success. At pumasa siya. Na-hire. At mag-alis siya. Pero bago umalis, kinausap niya ang nanay niya. Aalis na po ako. Pupunta po ako ng Dubai. Magtatrabaho. Para po sa atin. Para makabili tayo ng magandang bahay. Para makaretire na po kayo. Para hindi na kayo maghirap. At umiyak si Aling Beatrice. Anak, ayaw ko. Ayaw kong lumayo ka. Mas gusto kong nandito ka lang. Kahit mahirap. Basta magkasama tayo. Nay, kailangan po. Kailangan ko pong gawin ito. Para po sa future natin. Saglit lang po yan. 3 taon lang. Tapos babalik na ako. Pangako. Pero 3 taon naging 5. Kasi nung nasa Dubai na si Marco, nag-enjoy siya. Nag-enjoy sa buhay. May sariling apartment. May kotse. May social life. May mga kaibigan. At nalimutan niya. Nalimutan niya ang nanay niya. Nalimutan niya ang pangako niya. Nagpadala naman siya ng pera. Regular. Bawat buwan. 20,000 piso. Para sa nanay niya. Para sa gastos. Para sa bahay. Pero hindi siya umuuwi. Hindi siya bumibisita. Kahit Christmas. Kahit New Year. Kahit birthday ng nanay niya. Wala. Busy daw. May trabaho daw. May lakad daw. At si Aling Beatrice, tumatanggap lang. Walang reklamo. Walang hinihinging iba. Kasi alam niya. Nagtatrabaho ang anak niya. Para sa kanila. Para sa kinabukasan. Pero may nangyari. 3 taon na ang nakakaraan. May sakit si Aling Beatrice. Cancer. Ovarian cancer. Stage 3. Kailangan ng chemotherapy. Kailangan ng radiation. Kailangan ng surgery. At ang gastos malaki. Sobrang laki. Milyon-milyon. At sinabi niya kay Marco. Sa phone. Anak, may sakit ako. Cancer. Kailangan ko ng treatment. Pero mahal. Nay, magkano? Sasagutin ko po. Lahat. Huwag po kayong mag-alala. Anak, mahigit 1 milyon po. Sobrang mahal. Nay, okay lang po yan. Meron po ako. Ipapadala ko po. Magpa-treat na po kayo. Agad. At nagpadala nga si Marco. Ng pera. Ng malaki. 1 milyon. Para sa treatment. At nag-start ang treatment ni Aling Beatrice. Chemotherapy. Radiation. Surgery. Lahat. Mahirap. Sobrang hirap. Pero lumalaban siya. Kasi gusto niyang mabuhay. Gusto niyang makita ulit ang anak niya. Pero habang nag-treatment siya, may nangyari pa. Mailindol. Sa San Miguel. Malakas. 7.2 magnitude. At ang bahay nila nasira. Bumagsak. Totally damaged. Kasi ang foundation hindi stable. Kasi lumang construction. At nawalan ng bahay si Aling Beatrice. Kaya temporary, tumira siya sa evacuation center. Kasama ang ibang victims. Mahirap. Walang privacy. Walang comfort. Pero wala siyang choice. At sinabi niya kay Marco. Anak, nasira ang bahay. Mailindol. Pero okay lang ako. Buhay pa naman. Huwag kang mag-alala. Nay, sige po. Magpadala po ako ng pera. Pang-rent po muna. Habang nire-rebuild yung bahay. At nagpadala nga si Marco. Ng pera. 20,000. Para sa rent. Pero ang hindi niya alam, ang pera, napupunta sa treatment. Napupunta sa gamot. Napupunta sa hospital bills. Kasi ang cancer, bumalik. Nagrelapse. At mas lumala pa. At hindi sinabi ni Aling Beatrice. Ayaw niya. Ayaw niyang mag-alala si Marco.
Ayaw niyang umuwi siya. Kasi alam niya, nag-iipon pa ang anak niya. Nagpupursigi pa. Kaya itinago niya. Tinago niya ang sakit. Tinago niya ang hirap. At dahil walang pambayad ng rent, lumipat siya. Sa bundok. Sa libis. Kung saan may maliit na kubo. Abandoned. Walang may-ari. Kaya doon na siya tumira. Mag-isa. Walang kuryente. Walang tubig. Kandila lang. At tubig galing sa bukal. At doon siya nagstay. Habang nag-treatment. Habang lumalaban sa sakit. Habang naghihintay na bumalik ang anak niya. At ngayon, January 28, 2026, bumalik na si Marco. After 5 years. Sakay ng taxi. Galing sa airport. Excited. Kasi makikita na niya ang nanay niya. Makikita na niya ang bahay nila. Makikita na niya ang resulta ng sakripisyo niya. Pero pagdating niya sa address, wala. Walang bahay. Guho na. Nasira na. Puno na ng damo. Puno na ng basura. At nagpanik si Marco. Manong, sigurado po ba tayong tama ang address? Sir. Ito na yan. Kaso mukhang nasira nung lindol 3 years ago. At bumaba si Marco. Lumapit sa mga kapitbahay. Excuse me, alam ninyo ba kung nasaan si Aling Beatrice? Yung nanay ko. Dati pong nakatira dito. Ah, si Aling Beatrice. Nasa bundok na po yun, sir. Doon na po tumitira. Sa kubo. Malapit sa bukal. Kubo. Bakit po sa kubo? Kasi sir, wala na pong pambayad ng rent. Tapos may sakit pa po siya. Cancer. Kaya doon na lang po siya tumira. Libre naman po doon. At namutla si Marco. Cancer. Kubo. Bakit hindi sinabi sa kanya? Bakit hindi niya alam? Kaya nag-hire siya ng habal-habal. Motorcycle. Umakyat sa bundok. Mga 30 minuto ang biyahe. At nang makarating siya, nakita niya. Ang kubo. Maliit. Walang pinto. Sawali lang. Yero ang bubong. Butas-butas pa. At walang kuryente. Walang tubig. At lumapit siya. Pumasok. At nakita niya ang nanay niya. Nakahiga sa papag. Payat. Sobrang payat. Kutis namumutla. Mata lusot. Butot balat na lang. At nanginginig si Marco. Kasi ngayon nakita niya. Ang epekto ng absence niya. Ang epekto ng pagpapabaya niya. Nay, bulong niya. Lumapit. Lumuhod sa tabi. Nay, ako po. Si Marco. Umuwi na po ako. Dumilat si Aling Beatrice. Mahina. Anak. Marco. Ikaw ba yan? Opo, Nay. Ako po. Umuwi na po ako. Sorry po. Sorry kung ngayon lang. At mumiti si Aling Beatrice. Kahit masakit. Kahit mahirap. Anak, okay lang. Nandito ka na. Nakita na kita. Masaya na ako. At umiyak si Marco. Nay, bakit po kayo nandito? Bakit sa kubo? Bakit hindi po ninyo sinabi na nasira ang bahay? Na may sakit kayo? Dapat po sinabi ninyo. Umuwi po sana ako agad. Anak, ayaw kita istorbohin. Alam kong nag-iipon ka pa. Alam kong nagpupursigi ka pa. Kaya itinago ko. Para hindi ka mag-alala. Para hindi ka bumalik ng walang dala. Pero Nay, mas importante kayo. Mas importante ang buhay ninyo. Hindi ang pera. Hindi ang ipon. At hinawakan ni Aling Beatrice ang kamay ni Marco. Anak, okay lang ako. Basta nandito ka na. Basta nakita na kita. Alam mo, 5 taon na akong naghihintay. 5 taon na akong nagdadasal na sana bumalik ka na. At ngayon, nandito ka na. Salamat sa Diyos. At umiyak si Marco. Umiiyak ng malakas. Kasi ngayon, na-realize niya. Ang sakripisyo ng nanay niya.
Ang pagtitiis. Ang paghihintay. Habang siya nag-enjoy sa Dubai. Habang siya naggasto sa mga bagay na hindi importante. Habang siya nakalimot. Nay, sorry po. Sorry talaga. Dapat umuwi po ako. Dapat bumisita po ako. Pero hindi ko ginawa. Nag-enjoy lang ako doon. Naggastos. Nagsayang ng panahon. Habang kayo dito. Naghihirap. Mag-isa. Anak, huwag kang magsisi. Ginawa mo lang ang tingin mong tama. At naiintindihan kita. Kasi anak kita. Kasi mahal kita. At huminga ng malalim si Aling Beatrice. Mahirap na. Halos wala ng lakas. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo. Bago ako mawala. Napatigil si Marco. Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Hindi kayo mawawala. Dadalhin ko po kayo sa ospital. Pagagalingin ko po kayo. Anak, putol ni Aling Beatrice. Anak, alam ko na. Alam kong malapit na. Ramdam ko na. Kaya habang nandito pa ako, gusto kong sabihin sa'yo. At hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Marco. Anak, proud ako sa'yo. Sobrang proud. Kasi naging successful ka. Kasi nagsipag ka. Kasi lumalaban ka. At kahit malayo ka, alam kong mahal mo ako. Alam kong ginagawa mo lahat para sa akin. Nay. At gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang magsisi. Huwag kang mag-guilty. Kasi ang ginawa mo, tama. Nagtrabaho ka para sa kinabukasan. Para sa pamilya. At yan ang gusto ko. Yan ang importante. Pero nay, iniwan ko po kayo. Nag-suffer po kayo mag-isa. Anak, hindi. Hindi ako nag-suffer. Kasi alam kong may dahilan. Alam kong may purpose. At ngayon, nakikita kita. Nandito ka na. At yan ang sapat na. Yan ang enough na. At mumiti siya. Kahit hirap na. Anak, mahal na mahal kita. Always remember that. Kahit saan ako mapunta, mahal kita. At proud ako sa'yo. Lagi. At pumikit siya. Huminga ng mahina. At huminto. Nay. Nay, sigaw ni Marco. Kinalong ang nanay. Nay, wag po. Wag ninyong ako iwan. Please, Nay. Pero wala nang sagot. Wala nang paggalaw. Wala na. Namatay si Aling Beatrice. Sa bisig ng anak niya. After 5 years ng paghihintay. After 5 years ng pag-asa. Nakita niya ang anak niya. Huling beses. At masaya siyang namatay. Kasi complete na. Fulfilled na. Pero si Marco nasira. Umiiyak ng walang tigil. Kasi ngayon huli na. Huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang 5 taon. Hindi na niya maibabalik ang mga araw na pwede sana nilang magkasama. Hindi na niya maibabalik ang mga salita na dapat sinabi niya. Ang mga yakap na dapat binigay niya. At sa gabing iyon, nagstay si Marco sa kubo. Kasama ang labi ng nanay niya. Hindi siya umalis. Hindi siya kumilos. Umiiyak lang. Nag-alalala. Nagsisisi. Kinabukasan, dinala niya ang nanay niya sa bayan. Nagburol. Simple lang. Walang malaking gastos. Kasi yan ang gusto ng nanay niya. Simple lang. Hindi showy. Hindi mayabang. At dumating ang mga kapitbahay. Ang mga kaibigan. Ang mga dating customer sa salon. Lahat umiiyak. Kasi kilala nila si Aling Beatrice. Mabait. Matulungin. Masipag. Kahit mahirap, lagi siyang nakangiti. Lagi siyang positive. At lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Si Aling Conching. Kapitbahay noon. Hijo, alam mo ba kung gaano kaswerte mo sa nanay mo? Tumango si Marco. Umiiyak pa rin. Opo. Alam ko po. Hindi mo alam, Hijo. Kasi hindi mo nakita. Hindi mo naranasan. Pero ako, nakita ko. Nakita ko kung paano siya nag-suffer.
Kung paano siya nagtiis. Habang ikaw nandoon sa ibang bansa. Napatigil si Marco. Nakinig. Nung nasira ang bahay ninyo, tumira siya sa evacuation center. 3 buwan. Walang privacy. Walang maayos na tulog. Pero hindi siya nagreklamo. Kasi sabi niya, okay lang daw. Basta may pera para sa anak niya. Tapos nung lumaganap ang sakit niya, nag-treatment siya. Pero yung pera na pinapadala mo, napupunta sa hospital. Sa gamot. Kaya walang natitira para sa rent. Kaya lumipat siya sa kubo. Mag-isa. Walang tulong. At nung tinanong ko siya, Beatrice, bakit hindi mo sinasabi sa anak mo? Bakit hindi mo siya pinapauwi? Sabi niya, Conching, ayaw ko. Kasi nag-iipon pa siya. Nagpupursigi pa. At ayaw kong maging burden. Ayaw kong maging dahilan para bumalik siya ng walang dala. At tumingin si Aling Conching kay Marco. Hijo, ang nanay mo, sobrang mahal ka. Sobra. Kahit anong hirap, tinanggap niya. Kahit anong sakit, tiniis niya. Para sa'yo. Para sa future mo. Kaya sana, Hijo, huwag kang magsisi. Kasi alam kong ginawa mo lang ang akala mong tama. Pero sana, matuto ka. Sana, tandaan mo. Na ang pera, hindi lahat. Na ang kayamanan, hindi measure ng success. Kundi ang oras. Ang presence. Ang love. At umiyak si Marco. Lalo pang malakas. Kasi ngayon, mas lalo niyang naintindihan. Ang pagkakamali niya. Ang pagpapabayan niya. Ang kasalanan niya. At nang ilibing na nila si Aling Beatrice, nagstay si Marco sa Pilipinas. Hindi na bumalik sa Dubai. Kasi na-realize niya. Ano pa ang gagawin niya doon? Wala na ang dahilan. Wala na ang nanay niya. Kaya nag-open siya ng negosyo. Construction company. Gamit ang ipon niya. At nag-succeed. Pero hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa dedication. Dahil sa sipag. Dahil sa determinasyon na gawing meaningful ang buhay niya. At nag-build siya ng foundation. Ang Beatrice Villanueva Foundation. Tumutulong sa mga senior citizens. Sa mga matatanda na nag-iisa. Sa mga taong may sakit pero walang pera. Binibigyan niya ng medical assistance. Ng pagkain. Ng shelter. Lahat. Para hindi na maranasan ng iba ang naranasan ng nanay niya. At every year, sa death anniversary ni Aling Beatrice, pumupunta siya sa kubo. Sa bundok. At nagstay siya doon. Isang araw. Nag-iisip. Nag-alalala. Nag-pray. At nag-thank you sa nanay niya. Sa lahat ng sakripisyo. Sa lahat ng pagmamahal. At lagi niyang sinasabi. Nay, alam kong nandoon ka na. Alam kong masaya ka na. Pero Nay, miss na miss ko po kayo. Miss na miss ko ang yakap ninyo. Ang boses ninyo. Ang ngiti ninyo. At sana po, proud kayo sa akin. Sana po, alam ninyong ginagawa ko ang best ko. Ginagawa ko ang lahat para maging worthy ako ng sacrifice ninyo. At ngayon, 15 taon na ang lumipas. Si Marco, 47 taong gulang na. May asawa na. May 3 anak. Sina Beatrice, Marco V, at Sofia. At masaya siya. Pero may parte pa rin ang puso niya na kulang. Ang parte na dapat, kasama niya ang nanay niya. Ang parte na dapat, kasama niya si Aling Beatrice. At lagi niyang sinasabi sa mga anak niya. Mahalin ninyo ang lola ninyo. Kahit wala na siya. Kasi siya ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Siya ang dahilan kung bakit successful tayo. Kasi siya ang nag-sacrifice. Siya ang nagtiis. Siya ang nag-suffer. Para sa atin. At sa bawat gabi, bago matulog, nag-pray si Marco. Lord, salamat po. Salamat po sa nanay na binigay ninyo sa akin. Salamat po sa lahat ng sakripisyo niya. At sana po, aalagaan ninyo siya dyan. Sana po, masaya siya. At sana po, makita niya kung gaano ko siya kamiss. Kung gaano ko siya kamahal. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Always. At yan ang ending ng kwentong ito.
Ang kwento ni Marco at Aling Beatrice. Ang kwento ng anak na nagtrabaho sa ibang bansa. Ng nanay na naghintay. Ng sakripisyo na hindi napag-alaman. At ng regret na dadalhin habang buhay. At ang moral ng kwentong ito, simple lang. Ang pera, hindi lahat. Ang kayamanan, hindi measure ng success. Kundi ang oras. Ang presence. Ang love. Kasi ang mga taong mahal natin, hindi natin alam kung hanggang kailan nandyan. Hindi natin alam kung kailan sila mawawala. At kapag nawala na sila, ang natitira na lang ay mga alaala. Mga regrets. At mga what-ifs. Kaya habang nandito pa ang mga mahal ninyo sa buhay, alagaan ninyo. Mahalin ninyo. Samahan ninyo. Kasi ang oras, hindi na babalik. Ang pagkakataon, hindi na dadating ulit. At ang mga tao, kapag nawala na, hindi na maibabalik. At sa mga gudi dyan, sa mga taong nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya, tandaan ninyo. Ang sakripisyo ninyo, appreciated. Ang sipag ninyo, nakikita. Pero huwag ninyong kalimutan ang mga taong naghihintay sa inyo. Ang mga magulang ninyo. Ang mga anak ninyo. Kasi sila ang dahilan kung bakit kayo lumalaban. Sila ang dahilan kung bakit kayo nagsisikap. Kaya kapag may pagkakataon, umuwi kayo. Bisitahin ninyo sila. Yakapin ninyo sila. Sabihin ninyo na mahal ninyo sila. Kasi baka bukas, wala na. Baka bukas, huli na. At baka bukas, regret na lang ang natitira. At sa mga magulang dyan, sa mga Aling Beatrice na nagsisuffer mag-isa, huwag ninyong itago ang hirap ninyo. Huwag ninyong itago ang sakit ninyo. Sabihin ninyo sa mga anak ninyo. Kasi deserve nila na malaman. Deserve nila na tumulong. Deserve nila na maging parte ng buhay ninyo. Kasi ang pamilya, hindi nasusukat sa pera. Kundi sa presence. Sa support. Sa love. At yan ang tunay na yaman. Yan ang tunay na importante. Salamat sa pakikinig. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta ninyo. At sana, na-realize ninyo ang kahalagahan ng pamilya. Ang kahalagahan ng oras. Ang kahalagahan ng pagmamahal. Huwag kalimutang mag-like ng video na ito. Ay share ninyo sa mga dugi, sa mga taong malayo sa pamilya, at sa mga taong kailangan ng reminder na ang pera, hindi everything. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kwentong tunay na nakaka-realize, nakaka-emotional, at nagpapakita ng reality ng buhay ng mga Pilipino. I-click ang notification bell para updated kayo. At mag-comment sa baba ng inyong thoughts, ng inyong experiences bilang dugi o bilang pamilya ng dugi. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Gusto naming maging parte ng journey ninyo. At sa lahat ng may pamilya, tandaan ninyo. Ang oras, hindi hinihintay. Ang buhay, hindi guaranteed. Kaya habang may pagkakataon, alagaan ninyo ang mga mahal ninyo. Mahalin ninyo sila. Samahan ninyo sila. Kasi yan ang tunay na kayamanan. Yan ang tunay na success. Hanggang sa susunod na kwento. Ingat kayo palagi. Mahalin ninyo ang inyong pamilya. At huwag kalimutang umuwi. Huwag kalimutang bumisita. Kasi ang presence ninyo mas mahalaga kaysa sa pera ninyo. Paalam. At God bless sa inyong lahat. Lalo na sa mga duvi. Lalo na sa mga magulang na naghihintay. At lalo na sa mga taong malayo sa pamilya pero nagsisikap para sa kinabukasan. Mahal namin kayo. At proud kami sa inyo. Lagi.